Napakasama ng kapalaran ng taong ito, nagpuyat siya para lang makita ang resulta ng promosyon. Ngunit kahit ilang beses niyang hinanap ang pangalan niya sa listahan ng promosyon at pagtaas ng sweldo sa buong unit, sa buong bansa, umabot ng mahigit 100 beses ang pagpindot niya sa keyboard, pero hindi niya pa rin makita. Galit si Dongche na sumigaw sa loob ng elevator, dinudurog ang kanyang dibdib at tinatadyakan ang kanyang mga paa. Ngunit pagbukas ng pinto ng elevator, agad siyang nagbago ng ekspresyon at mumiti ng magiliw. Si Dongche na ito ay isang taga-usik. Napakasama ng swerte ni Dongche, mahusay siya sa pag-ugali at kakayahan, ngunit deputy chief pa rin siya, at palaging nabibigo sa pagkuha ng promosyon bilang chief. Samantala, si Ben Gunn, ang masamang katrabaho, ay na-promote. Si Ben Gunn ay nagkunwaring ng hihinayang, ngunit nang umalis si Dongche, masaya siyang tumawa. Dumaan si Dongche sa pasilyo ng prosekusyon, narinig at nakita ang masayang balita ng promosyon ng kanyang mga kasamahan. Masayang ipinagdiwang ng mga kasamahan ang kanilang promosyon. Nag-iisa si Dongche na kumain ng instant noodles para aliwin ang kanyang nasaktang puso. Nagbukas na lang si Dongche ng FE at online para balikan ang kanyang maluwalhating nakaraan. Nang makita niya ang mga review sa online na nagsasabing siya ay isang senior prosecutor na nagmula sa impyerno, gumaan ang pakiramdam ni Dongche, naniniwala na malakas pa rin siya para matupad ang kanyang pangarap na promosyon. Nagpa siya si Dongche na isugal ang lahat. Nang gabing iyon, isinantabi niya ang kanyang walang silbing pagpapahalaga sa sarili at pumunta sa bowling alley kung saan nagtitipon ang kanyang mga kasamahan. Masaya siyang naglaro ng bowling kasama ang boss o nakakataas, ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan upang manuyo. Mayroon pa ring pakinabang ang nabigong pahayag, kahit papaano ay maaari pa rin siyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa boss o nakakataas. Sa mga sumunod na araw, pinanatili ni Dongche ang isang standard ng ngiti sa trabaho, at araw-araw siyang pumapasok sa tamang oras, ngunit ang mga kasong ibinibigay sa kanya ay puro maliliit na kaso lamang, walang kabuluhan, at nabigo siya sa promosyon. Araw-araw ay kailangan niyang makipaglaban sa mga ordinaryong tao mula sa mababang antas. Ayaw nang mabuhay ni Dongche, hanggang sa isang araw, lumitaw ang isang bagong kaso na nagbigay sa kanya ng pag-asa para sa promosyon. Ang biktima sa kaso ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinabi ng biktima na sa araw ng insidente, normal lang siyang nagmamaneho nang biglang tumawid ang isang nagtitinda upang mamulot ng patatas, na naging sanhi halos ng banggaan at nabasag ang mamahaling porselana sa kanyang trunk. Dahil dito, humingi ng 100 milyong won ang biktima bilang bayad pinsala sa nagtitinda ng porselana. Ang nagtitinda ng patatas ay si Eve Hideki, ang may-ari ng restaurant sa malapit. Sa simula, walang interes si Dongche sa nakababagot na kasong ito at balak lang niyang ipabayad kay Eve Hideki ang pera. Ngunit tumanggi si Eve Hideki at pinaghihinalaan na sinasadya ito ng biktima at naglabas ng kanyang hinanakit. Lumalabas na ang restaurant na pag-aari ni Eve Hideki ay sadyang itinatag upang tulungan ang matatanda at walang tirahan. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 won, at sa araw ng insidente, dahil sa pamimitas ng patatas sa lupa, hindi sinasadyang napunta si Eve Hideki sa kalsada, na muntik nang magdulot ng insidente sa biktima. Inamin ni Eve Hideki ang kanyang pagkakamali, ngunit umasa siyang tutulungan siya ni Dongche dahil sa kanyang murang restaurant. Sinabi ng mga katrabaho kay Dongche na ang restaurant ni Eve Hideki ay ilang beses nang lumabas sa balita, at may tsismis na gusto pa siyang parangalan ng boss o nakakataas. Ngunit tumanggi si Eve Hideki dahil ayaw niyang magkaproblema sa Zi. Nang marinig ito, naisip ni Dongche na kung mahusay niyang haharapin ang kasong ito, mapapansin siya ng boss o nakakataas, at sa gayon, ang promosyon at pagtaas ng sweldo ay hindi na magiging pangarap. Nalaman ng mga katrabaho sa kanilang investigasyon na ang mga mamahaling sining tulad ng porselana ay karaniwang ipinagkakatiwala sa mga espesyal na kumpanya ng pagpapadala na may siguro. Naghinala si Dongche at agad pumunta sa gallery ng sining kung saan binili ng biktima ang porselana. Nagtatanong kung bakit hindi ginamit ang serbisyo ng pagpapadala para sa porselana. Ipinaliwanag ng empleyado na ipinagbili ng biktima na siya mismo ang kukuha ng porselana noong araw na iyon, ngunit nakakapagtaka dahil ang lahat ng sining na binili ng biktima noon ay gumamit ng espesyal na serbisyo ng pagpapadala. Patuloy na kinwestiyon ni Dongche ang biktima, at sinabi ng biktima na ang porselana na ito ay para iregalo sa isang malaking kliyente. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Pagkatapos, nagkaroon siya ng ideya na hikayatin si Eve Hideki na lumabas sa isang programa sa Zi at gampanan ang papel ng isang mabuting may-ari ng restaurant upang ang premyo lamang mula sa palabas ay magiging sapat na para sa kanya. Ngunit ayaw na ayaw ni Eve Hideki na lumabas sa Zi, kaya agad siyang tumanggi. Bukod dito, sinabi ni Eve Hideki kay Dongche na nawala ng tubig ang buong kalye at hindi sila makapaghanda ng pagkain para sa matatanda sa ngayon. Kaya muling gumanap si Dongche bilang isang mabuting tao. Kusa niyang tinulungan si Eve Hideki na makipag-ugnayan sa kumpanya ng tubig na nagsasabing gusto niyang tulungan si Eve Hideki na ayusin ang sistema ng tubig sa hardin.
Pagkaalis niya, isang kotse ang humarurot mula sa likuran ng sasakyan ni Dongche. Kaya naisip ni Dongche ang isang insidente ilang araw na ang nakalipas. Noong araw na iyon, may isa ring sasakyan na biglang umarangkada mula sa likuran, muntik nang maging sanhi ng aksidente. Nang maisip ito, agad na tiningnan ni Dongche ang dashcam footage, at natuklasan na ang sasakyang muntik nang bumangga sa kanya noong araw na iyon ay kapareho ng sasakyan ng biktima na nabasagan ng porselana. Higit pa rito, halos magkatugma ang oras ng dalawang insidente, at ang lokasyon ay nasa labas din ng restaurant ni Aid. Bukod pa rito, hinanap ni Dongche ang sasakyan ng biktima at natuklasan na sa araw ng insidente, ang huling lokasyon ng biktima ay sa restaurant na ito. Napakaliwanag, ito ay isang sinasadyang banggaan. Tinawagan ni Dongche ang biktima at tinanong siya na nagpapahiwatig na alam niya na si Aid ay babalik sa kalsada kapag nangyari ang insidente, kaya't sadyang naghihintay siya doon. Tumanggi ang biktima na umamin at nagdeklara na gusto niyang formal na kasuhan si Aid. Ngunit hinarap ito ni Dongche, sinabi na kung magsampa ng kaso ang biktima, magsasagawa rin siya ng formal na investigasyon upang tingnan kung kaya niyang harapin ang isang senior prosecutor. Natahimik ang biktima nang marinig ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Dongche ng tawag mula sa boss o nakakataas at agad na binago ang kanyang ugali. Sumunod siya agad sa restaurant at natuklasan na may isa pang pamilyar na tao na nakikipagkita sa boss o nakakataas. Ang lalaking direktor ng kumpanya ng konstruksyon. Ibinigay ng lalaking direktor kay Dongche ang isang FX bank card. Pinayuhan siyang huwag nang sayangin ang kanyang oras sa kaso ng banggaan. Lumalabas na ang lalaking direktor ang nag-utos sa biktima na makipagbanggaan. Hindi ito pinansin ni Dongche, ibinalik niya ang card. 10 taon na ang nakalipas, ang lalaking direktor ay isa lamang simpleng mangangalakal mula sa probinsya, at noong panahong iyon ay lubos siyang nambobola sa taga-usig na si Dongche. Ngayon, ang lalaking direktor ay naging matagumpay at hindi na mapagpakumbaba, ngunit mayabang na nagsabi. Ang dahilan kung bakit siya nag-utos ng banggaan, sa madaling sabi, ay para alisin ang restaurant ni Aid na sagabal sa kanyang plano, upang makumpleto ang kanyang bilyon-bilyong proyektong muling pagpapaunlad sa lugar na ito. Bukod pa rito, nagbabala ang lalaking direktor na ang kasong ito ay itinalaga kay Dongche na nangangahulugang nais ng boss o nakakataas na hawakan ito ni Dongche nang may kakayahang umangko. Habang sabay na nagbabanta at nagpapalambot ang lalaking direktor, nagpakita si Dongche ng katatagan at hindi na tinag sa labas. Ngunit sa pag-iisip ng kanyang kinabukasan, nagpasya pa rin si Dongche na pumunta sa restaurant upang malaman ang sitwasyon. Sa gabi, nagdala si Dongche ng regalo sa restaurant, ngunit nakita niya si Aid na naghuhukay sa hardin. Nang tingnan niyang mabuti, ang nahukay ay buto ng tao. Napagtanto ni Dongche na may mali at nagtago sa isang tabi, ngunit natuklasan siya ni Aid at pinatulog. Nang magising siya, nakagapos na si Dongche kay Aid. Sinabi ni Aid na kasalanan ni Dongche ang lahat dahil kusa siyang pumunta sa kumpanya ng tubig upang ayusin ang mga tubo para itago ang kanyang mga krimen. Napilitan siyang hukayin ang mga labi sa hardin at nakita ni Dongche na malapit nang bumaba ang kutsilyo sa kamay ni Aid. Sa sandali ng buhay at kamatayan, mabilis na isiniwalat ni Dongche ang katotohanan. Sinabi na ang insidente ng banggaan ng sasakyan ay isang panloloko at nangakong tutulungan si Aid na baguhin ang kanyang kapalaran at kumita ng 1 bilyong won. Ang taong pinatay at itinago ni Aid ay ang orihinal na may-ari ng restaurant. Nang maglaon, nang matuklasan ng asawa ang kakaibang bagay sa hardin, pinatay din niya ang asawa. Sa sandaling ito, sinabi ni Dongche kay Aid ang katotohanan tungkol sa insidente ng banggaan. Sinabi na mayroong isang malaking at mayayamang tao sa likod nito upang makaligtas sa ilalim ng talim ng kutsilyo. Ginamit ni Dongche ang kanyang posisyon bilang isang taga-usig at sinabing maaari niyang gawing aksidente ang dalawang pagkakataon ng pamamaslang ni Aid upang hindi siya mapaghinalaan para lang mapaniwala niya si Aid. Binanggit ni Dongche ang sunod-sunod na batas na idineklara na upang makalabas sa pagdududa, kailangan siyang bumalik sa tanggapan ng taga-usig at kumuha ng form para maproseso niya ang mga kaso bilang mga aksidente na walang kaugnayan sa pamilya. Nang makita na nagdududa pa rin si Aid, ipinagpatuloy ni Dongche ang kanyang mahusay na pag-arte. Lumuha siya at sinabing tinutulungan niya si Aid para lang mabuhay dahil ayaw niyang mawala ng ama ang kanyang anak tulad niya. At sa katunayan, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iyak, naantig ang damdamin ni Aid sa mga salita, at sinabi niyang gusto niyang sumama kay Dongche sa tanggapan ng taga-usig upang punan ang mga papeles. Sa kanilang pagbalik sa tanggapan ng taga-usig, bilang pag-iingat, idinikit ni Aid ang kutsilyo sa leeg ni Dongche sa buong daan. Pagdating sa pintuan ng tanggapan ng taga-usig, itinutok niya ang kutsilyo sa baywang ni Dongche, at maingat silang naglakad ng magkasama. Sa huli, nakarating sila sa opisina ni Dongche sa tanggapan ng taga-usig. Nang hindi nakatingin si Aid, mabilis na nagpadala si Dongche ng text message sa kanyang mga katrabaho upang humingi ng tulong, ngunit puno ng maling salita ang mensahe at hindi ito naintindihan ng mga katrabaho. Pagkatapos, nag-download si Dongche ng mga dokumento sa computer at pinunan ang nilalaman na itinago ang dalawang krimen ni Aid bilang mga aksidenteng pagkamatay. Nang matapos siyang punan ang mga dokumento, seryosong sinabi ni Dongche kay Aid na buksan ang printer.
Masayang sumunod si Defi at agad na inimprenta ang papel. Sinamantala ni Dongche ang pagkakataon at mabilis na nagtago sa ilalim ng mesa upang tumakas. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita ni Defi ang ginawa ni Dongche at lumusob na may dalang kutsilyo. Sa gitna ng kagipitan, walang nagawa si Dongche kundi makipaglaban sa salarin habang sumisigaw ng tulong. Ang kanyang sigaw ay nakaakit ng atensyon ng kanyang mga katrabaho, si Bengan. Nang makita ni Defi na dehado siya, nagmadali siyang tumakas at sa proseso ay hindi sinasadyang nahulog niya ang kutsilyo. Ngunit sa hindi inaasahan, lumitaw ang nakababatang prosecutor ni Dongche at pinilit siya ni Defi na sumakay sa elevator na maihawak na kutsilyo. Kung may sisisihin, dapat sisihin si Defi sa kanyang kamalasan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng aberya sa elevator at nang dumating ang rescue team, nailigtas nila ang nakababatang prosecutor na nakulong sa loob. Samantala, si Defi, na kasing laki ng langit ang tapang, ay nawalan ng malay sa elevator at sa huli ay nahuli. Si Dongche, dahil sa pakikipaglaban kay Defi, ay nasugatan at isinakay sa stretcher. Nagreklamo si Defi, hindi ba tutulungan mo akong baguhin ang aking kapalaran? Umiti si Dongche at sinabing, kapag nasa loob na si Defi, magkakaroon siya ng pagkakataong matuto at baguhin ang kanyang kapalaran at maging isang bagong tao. Dahil sa pagkakadakip kay Defi, hindi sinasadyang natulungan ni Dongche ang lalaking direktor na maging pinakamalaking benepisyaryo. Dahil sa kanyang negosyo, bumisita ang lalaking direktor at ang biktima kay Defi sa kulungan. Ang biktima, na nagmamaneho ng sasakyan na nakabangga, ay isang abogado at sinabi niyang kaya niyang ipagtanggol si Defi. Itinulak ng lalaking direktor ang mga dokumento at hinikayat si Defi na lagdaan ang mga ito na ibenta ang lupa ng restaurant sa kanya. Bilang kapalit, nangako ang lalaking direktor na ayusin ang lahat ng bagay para kay Defi sa loob ng kulungan. Nang makita ang ginawa ng abogado at ng direktor, natauhan si Defi. Ang 1 bilyong won na binanggit ni Dongche, kasama ang malaking tao sa likod nito, ay ito pala. Sa pagbebenta lamang ng lupa ay makakatanggap siya ng 1 bilyon mula sa direktor. Nang maisip ito, hiniling ni Defi sa lalaking direktor na sunugin si Dongche para sa kanya, kapalit ng pagpirma niya sa mga dokumento. Hindi pumayag ang lalaking direktor. Kahit papaano ay isa pa rin si Dongche na isang taga-usi, at hindi siya maaaring basta-basta saktan. Sa kabilang banda, nakabawi na si Dongche at nakaupo sa kanyang kama sa ospital at nanonood ng video. Sa video, bago ikulong si Defi, galit siyang sumigaw ng pangalan ni Dongche sa harap ng media. Sa isang iglap, si Dongche, bilang isang piskal, ay naging hot topic. Lahat ng mga dakilang kaso na hinawakan ni Dongche ay hinukay at pinuri. Ngunit kasabay nito, ang dating palayaw ni Dongche na ipinoprotektahan ng piskal. Kasama ang mga insidente na may kinalaman sa korupsyon ay nahukay din nang lumabas siya mula sa ospital. Binisita siya ng kanyang junior at dala ang liham mula kay boss, binuksan niya ito at puro pera ang laman ng liham. Sa galit, hindi napigilan ni Dongche ang kanyang matinding pagkamakatarungan. Nagpa siya siyang formal na makipagkita kay boss. Bago ang pulong, upang ipakita kay boss ang kanyang estilo bilang isang batikang piskal, nagsuot si Dongche ng kanyang pinakamagandang suit at relo, inayos ang kanyang buhok, at naging isang elite na piskal. Sa nightclub kung saan sila nagkita, ipinakita ni Dongche ang kanyang cool na anyo, itinapon ang pera mula sa liham sa mukha ni boss. Ngunit sa hindi inaasahan, kalmado si boss, handa na siyang harapin ito. Binanggit niya ang tungkol sa nangyari 0 taon na ang nakakaraan. Sinabi na noon ay binigyan niya si Dongche ng 1 piraso ng lupa, na ngayon ay tumaas ang halaga ng daan-daang beses. Para kay Dongche, ang kilos na iyon noon ay isang pagtanggap ng suhol. Habang tumataas ang halaga ng lupa, tumaas din ang halaga at ang kabigatan ng suhol na natanggap. Kaya sa sandaling ito, mayabang si boss, kapalit ng hindi pagbubunyag ng kaso ng suhol. Hiniling ni boss na tulungan siya ni Dongche na kumbinsihin si Defi na ibenta ang lupa ng restaurant na pinagbantaan ni boss. Halos mabaliw si Dongche, 0 taon na ang nakakaraan, inanyayahan ni boss si Dongche sa isang nightclub upang uminom, at nang lasing si Dongche, mapanlin lang na inilagay ni boss ang isang liham sa dibdib niya. Noong taong iyon, inakala ni Dongche na kaunting pera lamang ang laman ng liham, ngunit ngayong gabi, naghalungkat si Dongche sa bahay, at sa wakas ay natagpuan ang liham mula 0 taon na ang nakakaraan. Totoo nga, nasa loob ang kontrata ng bentahan ng lupa, na malinaw na nakasaad na si boss ang nagbebenta at si Dongche ang bumibili. Nang makita ang kontratang ito, labis na nagalit si Dongche. Kahit na hindi niya alam ang tungkol sa kontratang ito noong taon na iyon, malinaw na ito ang ebidensya ng kanyang pagtanggap ng suhol. Ayon kay boss, ang lupa na ibinigay kay Dongche noon ay mabilis na tumataas ang halaga. Kung ibebenta niya ito ngayon, maaari na siyang magbilang ng pera noon pa man. Sa isang iglap, nahulog si Dongche sa isang sitwasyon na walang pagpipilian. Sa isang banda, naramdaman ni Dongche na, kahit paano, pinipilit siyang hindi umakyat sa ranggo, at upang malampasan ang iba. Kailangan niyang magtrabaho ng magdamag araw-araw. Walang pag-asa ang buhay, ngunit sa muling pag-iisip, napagtanto ni Dongche na kung talagang ibebenta niya ang lupa, nangangahulugan ito na siya ay kasabwat ni boss, at sa huli ay mapipilitan siyang sumunod sa malaking taong ito. Sa ganitong kagipitan, matinding pagkalito ang nadama ni Dongche, ngunit mabilis niyang naisip ang ikatlong paraan.
Kaya, pumunta si Dong Che sa isang law office at nakipagkita sa isang senior na abogado. Habang nakikipag-usap sa senior, sinadya ni Dong Che na magsinungaling na gusto niyang lumipat sa negosyo. Gaya ng inaasahan, napansin ng senior na hindi maganda ang sitwasyon ni Dong Che. Pinayuhan siyang huwag mag-isip ng masama at inanyayahan siya sa kanyang law office upang magtrabaho. Nagpapasalamat ng labis si Dong Che sa senior na abogado. Sa wakas ay natagpuan na niya ang tamang lugar na pagtataguan. Nagpa siyang unahin ang kanyang dignidad, hindi ibebenta ang lupang iyon, at bumalik sa opisina ng piskal upang harapin si boss. Inutusan ni Dong Che ang kanyang mga subordinate na hanapin ang lahat ng kaso na may kinalaman kay boss. Sa pagkakataong ito, nagdala ng magandang balita ang pinuno ng departamento. Dahil sa kanyang dedikasyon sa paglutas ng kaso ng restaurant, napili si Dong Che bilang warang piskal para sa ikalawang kalahati ng taon. Lubos na natuwa si Dong Che, sa wakas ay nabigyan na rin siya ng karangalan. Ngunit sa sandaling ito, lumapit si Ben Gunn upang gumawa ng gulo dahil narinig ni Ben Gunn ang isang bagay mula sa pinuno ng Criminal Division. Kamakailan, iniimbestigahan ng pulisya ang isang kaso ng panggagahasa. Sa CCTV footage ng nightclub kung saan lumabas ang suspect, nakita ng pinuno ng team si Dong Che at boss na sunod-sunod na pumasok sa room na malinaw na nagkita na sila. Kaya sa sandaling ito, naghihintay lang si Ben Gunn na magkaproblema si Dong Che. Sinasadya niyang banggitin ito sa harap ng pinuno ng departamento at mayabang na tinanong si Dong Che kung paano siya nagkaroon ng ganoong mabilis na relasyon kay boss. Habang nalilito si Dong Che kung paano magpapaliwanag, buti na lang at dumating ang junior upang tulungan siya sa isang malaking bagay. Sinabi ng junior na nang nasa ospital si Dong Che, nagpadala si boss ng prutas at 200,000 won sa kanyang silid. Si Dong Che ay pumunta sa nightclub, malamang upang ibalik ang mga bagay kay boss, ang tagapagligtas ay dumating. Agad na sumunod si Dong Che sa paliwanag ng junior, sinabing pumunta siya sa nightclub upang itapon lamang ang maruming pera ni boss sa kanya. Ang mga salitang ito ay muling nagtatag ng matuwid na imahe ni Dong Che bilang isang piskal, kaya inis na umalis si Ben Gunn. Bukod pa rito, tinulungan ng junior ang kanyang kuya na makuha ang address ng bahay ni boss. Pumunta si Dong Che doon, ngunit nakasalubong niya ang isang lalaking may kulay ginto ang buhok sa pintuan. Naalala ni Dong Che na nakita na niya ito sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Noon, lumitaw sa ospital ang babaeng part-timer sa bowling alley. Upang maiwasan si Cora, pumasok ang babae sa silid ni Dong Che. Inakala ni Dong Che na nag-aaway ang magkasintahan na sina Cora at ang babae, kaya nagtanong siya, at mula sa reaksyon ng kalaban, nalaman ni Dong Che na siya ang anak ni boss. Sinabi ni Cora kay Dong Che na wala ang kanyang ama sa bahay sa oras na iyon. Napilitan na lamang si Dong Che na bumulong ng mura at umalis. Sa daan, nakipag-ugnayan si Dong Che sa kanyang mga katrabaho na naaalala ang isang kaso ng pagpatay na kinasasangkutan ng kumpanya ng konstruksyon ni boss. Ngunit sinabi ng kanyang katrabaho na nawawala ang saksi sa kasong ito, kaya hindi pa ito maaaring imbestigahan. Sa katunayan, ang saksing ito ay ipinapatay na ni boss sa kanyang mga tauhan. Sa kabilang banda, may nangyaring nakamamatay na pamamaril sa isang lugar. Natagpuan ng pulisya ang suspect sa pinangyarihan at, nang hulihin, natuklasan na walang iba kundi si Cora, ang anak ni boss. Agad na nakatanggap si boss ng tawag, nalaman na nahuli ang kanyang anak bilang suspect. Upang iligtas ang kanyang anak, agad na nakipag-ugnayan si boss sa pinuno ng departamento ng piskal. Sumisigaw na humihiling na ipadala ang Dong Che upang asikasuhin ang bagay na ito. May ugnayan si boss at ang pinuno ng departamento, kaya napilitang pumayag sa kahilingang ito. Pagdating sa ibaba ng apartment, nakatanggap si Dong Che ng tawag mula sa pinuno ng departamento na humihiling na agad niyang asikasuhin ang kaso ng pagpatay. Hindi maintindihan ni Dong Che kung bakit ibinigay sa kanya ni boss ang kasong ito, ngunit masunurin pa rin siyang nagmaneho patungo sa pinangyarihan. Pagdating niya sa pinangyarihan, nakita ni Dong Che na ang biktima na binaril ay ang babae mula sa bowling alley na nakita niya minsan. Iniulat ng pulisya sa pinangyarihan ang kaso kay Dong Che. Pagkatapos ng pagsisiyasat, ang armas ay isang shotgun, ngunit sa sandaling ito ay wala ang baril sa pinangyarihan. Lalo pang ikinagulat ni Dong Che na ang biktima ay ang anak na babae ng pinuno ng Criminal Division. Nalaman niyang nahuli na ang suspect at naaalala niyang nakita si Cora sa sasakyan ng pulisya habang papunta. Napagtanto ni Dong Che na si Cora ang suspect at naisip din niya na nang makita niya si Cora sa pintuan ng bahay ni boss ngayong gabi, may bitbit si Cora na bag ng bowling ball. Naghinala si Dong Che na ang baril ay nasa loob ng bag na iyon. Kinagabihan, pumunta si Dong Che sa opisina ng piskal at sa oras na ito ay hinarang siya ni boss na may nanlulumong mukha. Bumulong si boss sa tenga ni Dong Che, nangako na kung makakahanap si Dong Che ng paraan upang mapalaya ang kanyang anak ng walang sala, ang insidente tungkol sa lupa ay ituturing niyang hindi nangyari. May makatarungang puso si Dong Che, sinabi niya ang pagkakakilanlan ng biktima bilang anak na babae ng pinuno ng Criminal Division, at nang marinig ito ni boss ay naging bato ang kanyang mukha. Mabilis kumilos ang pulisya, dala ang search warrant, humiling na halughugin ang bahay ni boss upang mahanap ang nawawalang shotgun at sabay ring isinagawa. Sa interogasyon kay Cora, natuklasan ng pulisya na may 8 tawag mula sa telepono ng babae kay Cora, at bukod pa rito ay nilocate pa ni Cora ang babae.
Dagdag pa, si Cora ay tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen na puno ng dugo, at ang sunod-sunod na pagkilos niya ay mukhang labis na kahinahinala, ngunit kumuha si boss ng abogado para sa kanyang anak. Sa isang banda, ipinahiwatig ng abogado kay Cora na manatili siyang tahimik, habang sa kabilang banda ay pinabulaanan niya ang sinabi ng pulisya. Bukod pa rito, nagpunta ang pulisya sa bahay ni boss upang maghalughog, ngunit hindi nila nakita ang shotgun, at dahil sa pagiging suspect, pansamantalang ikinulong si Cora. Patuloy na kinukulit ni Dong Che si Cora, gustong malaman kung saan niya itinago ang shotgun. Ilang araw na ang nakalipas sa ospital, nakita ni Dong Che ang mga pasa sa mukha ng babae, at pinaghihinalaan niyang gawa ito ni Cora, na maaaring hindi pumayag si Cora, kaya pinatay niya ang babae ngayong gabi gamit ang baril. Patuloy na kinukwestiyon ng piskal na natiling tahimik si Cora. Kinaumagahan, nagdaos ng pulong ang opisina ng piskal para sa kasong ito. Tinanong ng pinuno ng departamento ang lahat kung sino ang pumayag na tanggapin ang kaso matapos itong ilipat, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Ang kasong ito ay espesyal. Sa isang banda, ang pinuno ng Criminal Division, at sa kabilang banda, ang malaking si boss. Walang sinuman ang gustong magkaproblema. Sinadya ni boss na tingnan si Dong Che, batay sa sinabi ni boss at sa kasalukuyang sitwasyon, nahulaan ni Dong Che na may kooperasyon si boss at ang pinuno ng departamento. Alam niyang nakulong siya sa kaso ng lupa, kaya sinadya niyang papuntahin siya sa pinangyarihan. Kaya naman, sa oras na ito, upang maiwasan ang pagkalantad ng kaso ng lupa, agad nang umiti si Dong Che at tinanggap ang kaso. Matapos ang pulong, nagpadala ang pulisya ng 2 larawan kay Dong Che. Ipinapakita ng larawan na ang bag na pinaghihinalaang naglalaman ng baril ay ang isinuot ng babaeng biktima nang umalis siya sa bowling alley. Bukod pa rito, ipinakita ng kamera na ilang oras bago nangyari ang krimen, bitbit ni Cora ang bag ng bola patungo sa bowling alley. Ipinapalagay ng pulisya na dinala ni Cora ang shotgun mula sa bahay at ibinigay sa babae sa bowling alley. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa kaibigan ng babae, nakuha ng pulisya ang pahayag na nagpapatunay na lihim na umiibig si Cora sa babae. Dumating si boss sa detention center upang bisitahin ang kanyang anak, tinanong ang kanyang anak tungkol sa kinaroroonan ng shotgun. Nang tanungin ng kanyang ama, nanginginig na sumagot si Cora na hindi siya ang pumatay sa tao. Hindi na nagtanong pa si boss, ngunit pinayuhan ang kanyang anak na itanggi pa rin ito sa harap ng piskal. Ang piskal na si Dong Che ay akin, sa tamang panahon ay papakawalan ka, ngunit hindi inaasahan, iba si Dong Che sa iba, upang hikayatin si Cora na sabihin ang totoo. Sa interogasyon, seryoso si Dong Che, puno ng katarungan, sunod-sunod na tinanong si Cora, idineklara na siya mismo ang magsasampa ng kaso, pupunta sa korte, upang siyasatin ang katotohanan, at pagkatapos ay ikukulong si Cora habang buhay. Bata pa si Cora, at sa ilalim ng presyon mula kay Dong Che, agad siyang nagbago ng saloobin, sinabi ang katotohanan. Lumabas na hindi pa matagal, nakakita si Cora at ang babae ng ilang gamot sa istasyon ng bus. Orihinal, balak ibalik ni Cora, ngunit nagpa siya ang babae na ibenta ang gamot para kumita, at si Cora ay nahikayat ni Grad, pagkatapos ay tumanggap ang 2 ng mga order sa mobile app at ibinenta ito. Bago nangyari ang krimen, nakatanggap ang 2 ng order. Sinabi ng taong iyon na gusto niyang bilhin ang lahat ng gamot sa isang bagsakan. Pinayuhan ni Cora ang babae na huwag pumunta, at dahil sa pag-aalala ay ibinigay pa niya sa kanya ang shotgun, ngunit kinagabihan ay palihim pa ring tumakas ang babae. Hinabol ni Cora, ngunit pagdating niya sa lugar ay nakita niya na pinatay na ang babaeng gusto niya. Ito ang proseso ng krimen noong gabing iyon. Ayon kay Cora, ang huling gamot na dinala ng babae para ibenta ay hindi kakaunti ang dami. Parehong napagtanto ng pulisya at ni Dong Che na ang tunay na may-ari ng gamot ay hindi kailanman isang maliit na nagbebenta, kundi isang malaking organisasyon. Bukod pa rito, napakalinaw na ang huling customer ay malamang na ang salarin. Nang malaman na palihim na nagbebenta ng droga ang kanyang anak na babae, agad na umuwi ang pinuno ng Criminal Division mula sa kanyang libing. Sa kwarto ng kanyang anak na babae, natuklasan nga ng pinuno ng division ang isang tumpok ng pera na nagpatunay sa sinabi ni Cora. Matapos tanungin si Cora kung kailan niya nakuha ang droga sa istasyon ng bus, agad na pumunta si Dong Che sa istasyon ng bus habang iniisip ang kaso ng pagbebenta ng droga na hinahawakan ni Ben Gunn kamakailan. Sinabi ni Ben Gunn na mayroong isang bagong gamot na tinatawag na Purple Illusion na malawakang ipinagbibili sa merkado, ngunit hindi pa nagtatagal ay biglang nawala ang transaksyon para sa gamot na ito. Si Dong Che ay maihinala na may problema sa linya ng supply ng violet drug. Hinala niya na ito ay dahil sa hindi sinasadyang pagkuha ni Cora at ng babae sa gamot. Sa istasyon ng bus, kinuha ni Dong Che ang footage ng kamera. Natuklasan niya na sa araw na nakuha ang gamot, ang babae at si Cora ay aksidenteng nagkabungguan sa istasyon ng bus, kasama ang isang lalaking may masamang tatoo. Dahil dito, ibinaling ni Dong Che ang investigasyon sa lalaking may tatoo na si Chan Hai-ok. Ang prosecutor na si Dong Che ay pumunta sa istasyon ng bus para kumuha ng footage ng kamera at nakahanap ng maraming pahiwatig mula sa kamera.
Ipinakita ng kamera na, ilang araw na ang nakalipas, isang lalaking may tatoo ang pumasok sa banyo. Inilagay ang bagong violet drug mula sa kanyang bag sa kanyang bulsa. Ngunit kasabay nito, umalis si Chan Hye-ok sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, kaya aksidente niyang naiwan ang kanyang bag. Agad na pumasok sa banyo ang anak ng boss na si Cora. Natuklasan niya ang bag at ang nakatagong violet drug doon, at ipinakita ito sa kasama niyang babae. Nakita nila si Chan Hye-ok na abala sa paghahanap ng gamit. Nagulat ang dalawa at tumakas dala ang gamot. Sinabi ng pulis kay Dongche, ang lalaking may tatoo ay ang labas na boss ng isang nightclub. Ang malaking taong nasa likod niya ay ang drug supplier doon. Sinusundan ito, sinuri ni Dongche, pinaghihinalaan na ang pumatay sa babae ay si Chan Hye-ok na gumawa ng dahilan para makakuha ng violet drug, o si Cora na nagkaroon ng alitan sa babae dahil sa pera. Maari ding nangyari na sa gitna ng pagpapaputok ni Cora at ng babae ay aksidenteng nakalabit ang gatilyo. Alam ni Dongche, sino man ang salarin. Ang kasong ito ay tiyak na may kinalaman sa pinakamalaking drug trafficking organization sa lugar na ito. Bago ito, sinabi niya sa kanyang mga katrabaho, sa oras na iyon, ang pagtaas ng sweldo ay hindi na pangarap. Sa kabilang banda, muling bumisita ang boss sa detention center para sa kanyang anak. Gustong malaman kung sinunod ni Dongche ang kanyang utos, kung palayain ang kanyang inosenteng anak. Habang nagsasalita pa sila, dumating si Dongche, ngunit hindi man lang binigyan ni Dongche ng anumang respeto ang boss. Kinwestiyon niya, alam na alam ni Cora kung sino ang may-ari ng gamot, bakit hindi niya sinabi. Nagalit ang boss, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang magbenta ng droga ang kanyang anak na walang kulang sa anumang bagay. Kinaumagahan, pumunta si Dongche upang makipagkita sa hepe. Iniulat niya ang nagawang pagkakamali ni Cora. Bukod pa rito, natuklasan ni Dongche na ang ruta ng pagbibenta ng droga ng grupo ni Chan Hye-ok ay sa pamamagitan ng paghahatid sa bus. Dahil dito, humingi si Dongche ng search warrant para kay Chan Hye-ok dahil pinaghihinalaan siyang pumatay sa biktima. Pagkarinig nito, tinawagan ng hepe si Ben Gunn, sinisi niya si Ben Gunn sa kaso ng violet drug. Nagkataon na hindi sinagot ni Ben Gunn ang telepono, kaya pumayag ang hepe na humingi si Dongche ng search warrant. Ngunit malas si Dongche, paglabas niya ay pumasok si Ben Gunn. Agad na pinigilan ng boss si Dongche, nalaman niyang gustong gamitin ni Dongche ang hinalang pagpatay sa biktima para humingi ng search warrant laban kay Chan Hye-ok. Ngunit hindi pumayag si Ben Gunn, nakatanggap na si Ben Gunn ng impormasyon. Sa loob ng halos 2 oras, dadalhin ng boss sa likod ng nightclub ang violet drug para sa transaksyon. At si Chan Hye-ok ay impormante ni Ben Gunn na nagbigay na ng oras at lugar ng transaksyon sa kanya. Kung ngayon ay hihingi si Dongche ng search warrant at mahuhuli si Chan Hye-ok, malalaman ng nasa likod nito ang balita at tatakas, at mahihirapan ng malutas ang kaso ng drug trafficking. Hindi nasiyahan si Dongche, ang pagpatay na pinaghihinalaan ni Chan Hye-ok ay hindi maliit na bagay at ngayon ay maayos na ang lahat. Dalawang taga-usig, ang isa ay gustong lutasin ang kaso ng pagpatay, ang isa ay gustong hulihin ang grupo ng nagbebenta ng droga. Nagtalo hanggang sa mamula ang kanilang mukha, ngunit mas mataas ang diskarte ng boss. Matapos pag-isipang mabuti, hiniling niya na sabay na gawin ang dalawang bagay. Kailangan nilang mahuli ang drug trafficking organization at kasabay nito ay kailangan din nilang kumuha ng search and arrest warrant para kay Chan Hye-ok. Wala sa mga ito ang maaaring iwanan. Pinaalalahanan ng mga katrabaho sina Dongche at Ben Gunn kung ang paglutas ng kaso ng droga ay may kinalaman sa posibleng pagtaas ng posisyon sa mas malaking opisina ng taga-usig. Nang marinig iyon, nagreklamo si Dongche na napakamalas niya, huwag sanang mangyari na matulungan niya si Chan Hye-ok na mahuli, ngunit maging palamuti lamang para kay Ben Gunn. Ngunit mabilis na nakaisip ng solusyon si Dongche na matalas ang isip. Ilang oras na ang nakalipas, inaresto ng pulisya si Chan Hye-ok dahil pinaghihinalaan siyang pumatay sa biktima, ngunit sa kasalukuyan ay wala pang ebidensya. Nagbigay ng ideya si Dongche, umaasa siyang magpanggap ang pulisya na pakawalan siya, kung si Chan Hye-ok ang salarin ay tiyak natataka siya para sirain ang ebidensya. Pagkatapos ay kailangan lang sundan siya ng pulisya, at mahuhuli nila siya ng in flagrante delicto. Sinunod ng pulisya ang mungkahi ni Dongche, pagkatapos ng tawag, dumating ang boss para makipagkita kay Dongche upang iligtas ang kanyang anak. Sinabi niyang ang kanyang anak ay naudyukan ng biktima na magbenta ng droga, anya ay mabuting bata ang kanyang anak. Hindi pa rin nagpakita ng respeto si Dongche. Direct ang sinabi na sa tuwing nakikita niya ang boss, ay binabago nito ang kanyang pagkaunawa sa limitasyon ng tao. Nang makita ito ng boss, nilambing niya ito habang isinusubo ang isang sobre kay Dongche at humingi ng kapatawaran kay Dongche upang pakawalan ang kanyang anak at muling nangako na bibigyan si Dongche ng isang lupain. Ituturing niyang walang nangyari, ngunit nanatili si Dongche sa katarungan at direkta niyang pinaalis ang boss. Matapos pulutin ang naiwang sobre ng boss, nakita ni Dongche na ang nasa loob ay kopya ng titulo ng lupa at hindi ang orihinal. Maliwanag, mapanlin lang ang boss at hindi niya balak sirain ang orihinal. Nang gabing iyon, alinsunod sa plano, hinarangan ng piskalya ang organisasyon ng droga. Pagkatapos magtapos ang transaksyon ng organisasyon ng droga, susugod sina Ben Gunn at ang kanyang mga katrabaho upang hulihin ang mga tao. Matapos ang isang sagupaan, matagumpay na nahuli ni Ben Gunn ang mga miyembro ng organisasyon ng droga.
Ang masamang balita ay, ang boss ng organisasyon na siya ring may-ari ng nightclub ay nakatakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ngayong gabi, dumating ang pagkakataon ni Dongche. Sa gabi, may nag-ulat sa isang pampublikong paliguan na nakahanap sila ng isang drug production facility. Pagdating ni Dongche, nakita niya na ang drogang ginagawa sa pasilidad ay violet drug. Bukod pa rito, nakita rin sa pasilidad ang isang lalaking naging ginto. Sa tabi ng gintong bangkay ng lalaki ay may shotgun, tila ito ang parehong ginamit sa pagpatay sa biktima. Naalala ang sinabi ni Bengan kanina, na pagtanto ni Dongche na ang pinatay na ito ay marahil isang drug distributor lamang, at iba ang gumagawa. Ngayon na mayroon ng pasilidad at distributor, kailangan na lang makahanap si Dongche ng gumagawa para malampasan si Bengan. Isang malaking huli ang organisasyong ito ng droga, at sa oras na iyon, ang itataas sa mas malaking opisina ng taga-usig ay hindi si Bengan, kundi si Dongche. Higit sa lahat, kung ang pagkamatay ng distributor at ng biktima ay isang serya ng pagpatay, kung gayon si Cora ay hindi ang salarin. Sa oras na iyon, makakagamit si Dongche ng wastong dahilan upang pakawalan si Cora, sa halip na sumailalim sa banta ng boss. Napaka-perpekto, batay sa resulta ng pagsusuri sa eksena, hinulaan ni Dongche na sa proseso ng pakikipaglaban sa distributor, nasugatan din ang salarin, ngunit matapos hanapin ang buong Violet Drug Manufacturing Facility. Hindi nakita ni Dongche ang anumang bakas ng sugat ng salarin, at wala rin siyang nakitang fingerprint. Sinabi ng mga investigador na mayroong uri ng tao na matapos ang matagal na pagkakadikit sa droga, unti-unting mawawala ang kanilang fingerprints. Bukod pa rito, kung matagal na naninirahan sa ganitong uri ng pasilidad, magkakaroon ng amoy ng droga sa katawan ng gumagawa ng droga na hindi mawawala kahit hugasan, at maging ang panloob na organo ay masisira. Batay dito, may naisip si Dongche na isang tao. Iyon ay ang bowling alley kung saan nagtatrabaho ang biktima bago siya namatay. Naalala pa ni Dongche na ang may-ari ng bowling alley ay may napaka-espesyal na amoy, at napakapangit ng kanyang kalusugan, patuloy siyang umuubo, tila ito ay ang epekto ng matagal na pagkakadikit sa droga. Nakakalungkot, sa oras na iyon, hindi napansin ni Dongche kung may fingerprint ang may-ari. Matapos ang investigasyon sa drug manufacturing facility, inutusan ni Dongche ang kanyang mga katrabaho na hanapin ang tirahan ng pinaslang na distributor at humingi ng search warrant. Bukod pa rito, kailangan ding hanapin ang impormasyon ng nagparehistro ng bowling alley sa kabilang banda sa isang pulong sa istasyon ng pulisya. Tinatalakay ng pulisya ang kaso ng pinaslang na distributor sa paliguan. Sa puntong ito, pumasok si Bengan at hiniling sa pulisya na hanapin si Chan Hai-oke na nawawala nila. Ilang oras na ang nakalipas, kasabay ng pagsira sa organisasyon ng droga. Natuklasan ni Bengan na hindi nagpakita si Chan Hai-oke at nalaman niyang aksidenteng nawala ito ng pulisya. Nagalit si Bengan dahil kung walang impormasyon mula kay Chan Hai-oke, mahihirapan silang habulin ang nakatakas na boss ng organisasyon ng droga ngayong gabi. Sa oras na ito, muling dumating si Dongche at sinabi ang tungkol sa pinaslang na distributor sa harap ni Bengan. Nalaman lamang ni Bengan ang tungkol dito ngayon, kaya siya nagalit, ito ang kanyang kaso, at ngayon ay nalampasan siya ni Dongche. Nagpakitang gila si Dongche at sinabi pa niyang natuklasan niya ang drug manufacturing facility at natagpuan ang shotgun na ginamit sa pagpatay sa biktima sa loob ng pasilidad. Ngayon, ang natitira ay hanapin ang nakatakas na boss ng organisasyon at ang gumagawa ng droga. Nag-utos ang boss kung sino ang unang makahanap sa kanila kina Dongche at Bengan, sa kanya mapupunta ang kaso at ang merito. Pagkautos ng boss, agad na nagmadaling sumakay ng kotse sina Dongche at Bengan at sumumpa silang mauna sa isa't isa sa paghahanap ng tao. Sa kabilang banda, unang nagmaneho si Bengan patungo sa nightclub upang maghanap ng balita tungkol kay Chan Hai-oke. Pagkatapos ay tumakbo siya sa bahay nito, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi alam ni Bengan, si Chan Hai-oke ay nahuli na ng boss upang tulungan ang kanyang anak na makatakas sa hinalang pagpatay at pagbebenta ng droga. Inutusan ng boss ang kanyang mga katrabaho na hulihin si Chan Hai-oke habang hindi nakakalingat ang pulisya, at ngayon ay tinatakot siya ng boss. Sumuko si Chan Hai-oke, sinabing maaari siyang magpatotoo para sa anak ng boss, sinabing ang pagbebenta ng droga ay kagagawa ng biktima at walang kinalaman sa anak ng boss. Kasabay nito, ipinahuli din ng boss ang nakatakas na may-ari ng organisasyon ng droga na sugatan, ngunit masyado na pala itong malubha. Namatay agad ito, kaya naman ipinag-utos ng boss na itapon ang bangkay sa tabi ng kalsada, at pagkatapos ay naghukay ng hukay para itulak si Chan Hai-oke, at inutusan siyang umamin sa pulisya na siya ang pumatay sa biktima. Sa kabilang banda, pumunta si Dongche para hanapin ang may-ari ng bowling alley, ngunit laking gulat niya nang makita na ang kausap niya ay isang lalaking puno ng kalamnan. Naghinala ang lalaking may kalamnan na manloloko si Dongche, kaya dinakip niya ito, at nakita ni Dongche na malapit na siyang mamatay sa kamay ng kalaban. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Dongche sa kanyang mga katrabaho para humingi ng tulong, at pagdating nila sa bahay ng lalaki ay nakita nilang nakaupo si Dongche at nagbabalat ng itlog. Lumabas na, mukha lang pala siyang nakakatakot, pero sa totoo lang ay isang ordinaryong tao na madaling kausapin. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, nalaman ni Dongche na ninakaw ang pagkakakilanlan ng lalaki bilang may-ari ng bowling alley. Sa madaling salita, ang dating may-ari ng bowling alley na umuubo ng malakas ay marahil peke. Ngunit ang problema ay hindi madaling imbestigahan ang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan.
At hindi rin maaaring arestuhin ang isang tao dahil lang umubo ng kaunti ang peking may-ari, ngunit sinubukan pa rin niya. Sinulatan pa rin ni Dong Che ang search warrant para sa bowling alley. Kasabay nito, napansin din ni Dong Che ang dokumento ng lupa na iniwan sa kanya ng boss. Nag-aalala siya na ang orihinal na titulo ay nasa kamay ng boss at sa kalaunan ay magdudulot ng problema, posibleng isang araw. Susugurin siya ng baliw na iyon sa opisina ng piskal at aakusahan siyang tumanggap ng suhol para sa lupa para sa kanyang sariling kapakanan. Dumiretso si Dong Che sa bahay ng boss, kasama ang anak ng boss, gamit ang kanyang kapangyarihan bilang piskal. Pinirmahan ng boss ang isang dokumento, ito ay ang dokumento ng pagbili ng lupa mula sa kanyang kamay. Kung bibilhin lang ng boss ang lupa, ang kaso ng pagtanggap ng suhol ni Dong Che ay hindi maitatatag. Siyempre, kung hindi sasang-ayon ang boss, maaari nang dalhin ni Dong Che si Cora sa opisina ng piskal. Dahil sa kanyang anak, wala nang magawa ang boss kundi pumirma sa dokumento, binibili muli ang lupa. Sa sandaling nabigyan ng selyo ang dokumento, gumaan ang pakiramdam ni Dong Che. Bukod pa rito, pinayuhan ni Dong Che ang boss na palayain si Cora dahil naresolba na ang hinala ng pagpatay sa biktima. Ngunit ang kaso na may kinalaman sa pagbebenta ng droga ni Cora ay hindi pa tapos. Pagkaalis ni Dong Che, tinawag ng boss ang maraming abogado upang pag-usapan ang posibleng solusyon. Nagbigay ng ideya ang abogado, nagplano silang isisi ang lahat ng pagbebenta ng droga sa biktima. Pagkatapos, ayon sa plano, nagdaos ang boss ng press conference, isiniwalat ang tungkol sa pagbebenta ng droga ng anak ng pinuno ng Criminal Investigation Team, at sinisi ang lahat sa kanya. Sa kabilang banda, matapos magulat ang mga katrabaho ni Dong Che sa opisina ng piskal, naaprubahan ang search warrant para sa bahay ng pinaslang na distributor. Ngunit hinarang ang search warrant ni Ben Gunn. Nabalitaan na dinala na ni Ben Gunn ang kanyang mga katrabaho at ang search warrant sa Seoul. Agad na inutusan ni Dong Che ang kanyang mga katrabaho na pigilan sila sa Seoul, habang siya naman ay pumunta sa bowling alley. Nakita niya ang isa pang babaeng nagtatrabaho doon. Binuksan ng babae ang pinto, ngunit sinabing hindi niya matatawagan ang may-ari. Sa basurahan ng bowling alley, nakakita si Dong Che ng isang bote ng gamot. Matapos suriin, kinumpirma na ito ay violet drug. Napagtanto ni Dong Che na ang bowling alley na ito ang simula ng lahat. Mula sa kaso ng biktima hanggang sa mga nagbebenta ng droga, lahat ay may kaugnayan sa lugar na ito. Ngayon, siya lang ang nakakaalam na ang bowling alley ay konektado sa kaso. Kapag nalaman ang ugat ng lahat, malulutas ang kaso. Sa ngayon, si Dong Che ay punong-puno ng pag-asa na mapromote sa mas malaking opisina ng piskal. Sa kanyang pagkasabik, hindi niya mapigilang kumilos ng masigla, sabik na lutasin muna ang kaso ng pagbebenta ng droga. Nagmadali si Dong Che at ang kanyang kasamahan na si Ben Gunn sa pinangyarihan. Si Ben Gunn, hawak ang search warrant na nakuha kay Dong Che, ay tumungo sa daungan, balak arestuhin ang tumatakas na boss o nakakataas ng bowling alley. Upang maiwasan na makatakas ang boss o nakakataas, inutos ni Ben Gunn ang masusing paghalughog sa bawat sulok ng daungan. Habang siya ay nagmamalaki, iniisip na siya ang unang nakarating sa destinasyon, tumawag ang kanyang mga katrabaho at sinabing nahuli na ang tao. Bukod dito, si Dong Che ang nakahuli, at sa isang iglap, nagalit si Ben Gunn at nagdabog ang mga paa. Mas matalino si Dong Che, habang abala si Ben Gunn sa daungan, pumunta si Dong Che sa Food and Drug Administration. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang boss o nakakataas ng bowling alley ay nagpakita ng mga sintomas ng pagiging immune sa gamot, kaya tiyak na bumili siya ng mga naugnay na gamot. Kaya, hinalughog ni Dong Che ang buong Food and Drug Administration at matagumpay na nahanap ang kasaysayan ng medikal na paggamot ng boss o nakakataas. Sa wakas, gamit ang impormasyon mula sa mga tala, nahuli nila ang tao. Matapos matagumpay na malutas ang kaso ng pagbebenta ng droga, nagsimulang lumubog si Dong Che sa mga ilusyon. Inisip niya ang kanyang sarili na isang malaking pagtalon upang maging isang warang piskal, nakatayo sa ilalim ng ilaw bilang pangunahing tauhan at bayani ng tanggapan ng piskal. Dahil papalapit na ang seremonya ng paggawad para sa warang piskal, inihanda na ni Dong Che ang kanyang talumpati ng maaga. Sa talumpati, sa kanyang pagkagising, puro pasasalamat sa kanyang mga superior at ang kanyang kapakumbabaan ang sinabi ni Dong Che, at hindi rin niya nakalimutang maglagay ng ilang papuri sa kanyang sarili. Sa madaling salita, ito ay isang medyo perpektong talumpati ng pasasalamat. Pinasimpleng bersyon ng orihinal, syempre, sa paglutas ng kaso ng droga, at sa pamamagitan ng pagtatanong sa boss o nakakataas ng bowling alley, nalutas din ni Dong Che ang kaso ng biktima. Lumalabas, ang boss o nakakataas ng bowling alley ay gumawa ng purple na gamot, ngunit nais ng tumigil, ngunit iginiit ng distributor na ipagpatuloy ang paggawa ng gamot. Sa oras na ito, dala ng biktima ang nakuhang gamot upang makipagkalakalan sa distributor. Akala ng distributor na ang boss o nakakataas ng bowling alley ay lihim na nagbebenta ng gamot sa iba, kaya sa galit ay pinatay niya ang biktima. Pagkatapos, binalak ng distributor na tapusin din ang boss o nakakataas ng bowling alley, ngunit sa gitna ng pagtatalo, pinaslang siya ng kalaban. Ayon sa boss o nakakataas ng bowling alley, ginawa niya iyon upang ipaghiganti ang biktima. Narito, nabunyag ang katotohanan ng kaso. Kaagad, naging bituin si Dong Che ng opisina ng piskal. Sa isang pagtitipon, masayang nagtuost si Dong Che sa kanyang mga superior, at sadyang nagbiro kay Ben Gunn na umuwi nang walang nagawa.
Nagtaka siya na ganito pala ang pakiramdam ng maging sentro ng atensyon. Kung ikukumpara, si Bengan ay lubhang malungkot at nalasing pa nga at naging katawa-tawa. Kinaumagahan ay ang seremonya ng paggawad para sa huwarang piskal. Kinaumagahan, dumating na ang mga nakababata sa bahay ni Dongche para bigyan siya ng bulaklak. Sa sasakyan, hindi napigilan ni Dongche na kumanta ng malakas sa jay, papunta sa pintuan ng opisina ng piskal. Lihim na pinasalamatan muli ni Dongche ang langit, salamat sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong bumangon. Nanumpa siya na mula ngayon ay magiging bagong tao siya, mabubuhay ng maayos, dala ang kagalakan at excitement. Dumating si Dongche sa pinangyarihan ng seremonya, bumati, at nakipagkamay sa kanyang mga kasamahan na responsable sa mga panayam sa Public Relations Office. Hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, ang ASU ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Agad pagkatapos, hinila siya ng kasamahan na nag-interview palabas. Walang naiintindihan si Dongche at mas masahol pa, nandoon din ang kanyang asawa. Nakasuot siya ng maganda na may planong bigyan siya ng bulaklak. Kalaunan nalaman ni Dongche na si Direktor Nam na naman ang gumagawa ng kalokohan para makaganti kay Dongche dahil sa pagsuway sa kanya. Nakipag-ugnayan si Direktor Nam sa abogado para sa legal na programa ng pagkonsulta bilang isang bisita. Sa programa, sinabi ni Direktor Nam sa madla na nang tanungin ni Dongche ang kanyang anak, gumamit siya ng hindi nararapat na pananakot. Hindi lamang iyon, patuloy na ibinunyag ni Direktor Nam ang mga hindi magandang bagay sa nakaraan tulad ng pagkakasangkot sa pagpeke ng ebidensya. Matapos may palabas ang programa, nagkagulo ang publiko at ang dating masamang reputasyon ni Dongche, kasama ang mga tsismis tungkol sa pagiging pinoprotektahan, ay muling hinukay ng mga netizen. Ngayon, ayos na, bumalik si Dongche sa simula. Sa ngayon, gusto na lang ni Dongche na umalis agad sa lugar ng seremonya. Hinabol siya ng kanyang asawa, ibinato ang mga bulaklak sa kanya, at sinigawan ang asawa na walang silbi. Nadumisan ang reputasyon ni Dongche, at naging benepisyo ito para kay Bengan, dahil lahat ng kredito sa paglutas ng kaso ni Dongche ay ibinigay sa kanya ng mga nakatataas. Ngayon, si Dongche naman ang nag-iisang umiinom ng alak ng may kalungkutan, at naghihinagpis sa kanyang kamalasan. Di nagtagal, nagsagawa ng panloob na investigasyon ang Ministry of Justice laban kay Dongche. Buong lakas na nagpaliwanag si Dongche, iginiit na si Direktor Nam ay nagsisinungaling laban sa kanya upang linisin ang pangalan ng kanyang anak. Hindi tumigil ang mga tauhan ng Ministry of Justice at hiniling na tumestigo ang dating punong taga-usig sa di umano iligal na gawain ni Dongche. Ang punong taga-usig na ito ay ang dating senior lawyer na binisita ni Dongche noon. Minsang buong tapang na nanumpa si Dongche na ibabalik niya ang karangalan sa kanyang senior. Ngayon, tumayo si Dongche at hinampas ang mesa, nagmamakaawa sa kagawaran ng hustisya na nagsasabing hindi niya maaaring tawagin ang nakakataas. Ayaw niyang makita ng nakakataas ang kanyang pagbagsak. Sapat na ang kaguluhan mula sa kagawaran ng hustisya, ngunit inutusan pa ng boss si Dongche na magbitiw kaagad, na nakikitang halos hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang posisyong piskal. Napilitan si Dongche na pumunta sa bahay ni Direktor Nam upang magmakaawa. Sa opisina, inakala ng mga katrabaho na sa pagkakataong ito ay tapos na si Dongche. Sino ang mag-aakala na si Dongche ay parang ipis na hindi namamatay kahit anong hampas, hindi siya nagsumite ng pagbibitiw, sa halip ay nagsulat siya ng kaso laban sa anak ni Direktor Nam. Ito ay lumabas na kagabi, habang si Dongche ay nakatakdang yumukod kay Direktor Nam. Hindi sinasadya niyang narinig ang abogado ng direktor na nakikipag-usap. Sa telepono, ipinaalala ng abogado sa isang tao na maging maingat, at ang kanyang profesional na pakiramdam ay nagbigay alam kay Dongche na si Direktor Nam ay tiyak na gumagawa ng iligal na bagay. Upang malabanan ang direktor, handang kinuha ni Dongche ang panganib na magsampa ng kaso laban kay Cora, ang anak ni Direktor Nam. Matapos matanggap ang reklamo, nagalit si Direktor Nam. Iminungkahi ng abogado na si Dongche ay sumusubok na lumaban at upang tuluyan siyang pabagsakin, kailangan nilang pumili ng isang abogadong depensa na may malaking pangalan para kay Cora. Pinasa ni Dongche ang kanyang kaso laban kay Direktor Nam at kasabay nito, niyaya ang kanyang asawa na kumain at uminom ng tsaa. Hindi niya nakuha ang titulong huwarang taga-usig at siniraan pa ng publiko. Alam ni Dongche na nagkasala siya sa kanyang asawa at sinabi niya na si Direktor Nam ang nagpabagsak sa kanya dahil sa pagtatanong kay Cora. Nangako siyang hindi na niya papagalalahanin ang kanyang asawa sa hinaharap. Sa wakas, pagkatapos mag-atubili, buong tapang niyang sinabi na dati ay pabayan niyang tinanggap ang lupa na suhol mula kay Direktor Nam. Nagalit ang kanyang asawa nang marinig ito. Agad na ipinakita ni Dongche ang kanyang saloobin na kung patatawarin siya ng kanyang asawa at uunawain siya, gagawin niya ang lahat upang ipatapon si Direktor Nam sa bilangguan. Sa kabutihang palad, ang kanyang asawa ay matalino at mapanuri. Hindi lang niya hindi hiningi ang diborsyo, kundi itinulak din ang plato sa harap niya. Kinuha ang papel sa lamesa, at kinuha ang panulat na sinasabi sa kanyang asawa na isulat ang ididikta niya. Agad na isinulat ng mabuting asawang si Dongche ang kanyang pangako ayon sa sinabi ng kanyang asawa. Kung siya ay muling lalabag sa utos ng kanyang asawa sa hinaharap, aalis siya sa bahay ng walang dala. Bukod pa rito, kailangan niyang hulihin si Direktor Nam at ibalik ang kanyang dangan, at sa hinaharap, hindi na siya gagawa ng masasamang bagay para lamang sa pera. Ang tatlong kondisyon na ibinigay ng kanyang asawa ay halos lahat ay para sa kapakanan ni Dongche.
Dahil dito, napuno rin si Dongche ng kumpiyansa at nanumpa na babawiin ang kanyang dignidad at lalabanan si Direktor Nam hanggang sa huli. Pinasimpleng bersyon ng orihinal. Dati, sinabi ni Direktor Nam sa harap ng kamera na sa susunod na episode ay ibubunyag niya ang higit pang mga kaso kung saan nilabag ni Dongche ang batas sa kabila ng pagiging pamilyar dito. Ngunit, si Dongche ay lumihis sa inaasahan. Nang gabing iyon, nag-post siya ng isang pag-amin sa website ng opisina ng piskal na isinulat niya mismo. Sa post, si Dongche, na kinukonsensya, ay umamin na nakagawa siya ng mga pagkakamali sa nakaraan at tapat na ibinunyag na binigyan siya ni Direktor Nam ng isang piraso ng lupa. Sinabi rin niya na ginamit ito ni Direktor Nam upang takutin siya na palayain ang kanyang anak at idineklara ang kanyang layunin na ganap na ilantad ang mga krimen ni na Direktor Nam at ng kanyang anak. Binanggit din ni Dongche ang tungkol sa paglipat ni Direktor Nam at isiniwalat na inimpluwensyahan ni Direktor Nam ang bagong mambabatas upang makuha ang plano ng paglipat. Pagkatapos, ginamit niya ang mababang presyo upang paalisin ang mga residenteng walang alam sa lugar at sinolo ang isang lupang tumataas ang presyo. Matapos makita ang sulat ng paghingi ng tawad, inutusan ng mga nakatataas si Bengan na agad na pumunta sa apartment upang tingnan ang kalagayan ni Dongche. Nag-aalala na baka gumawa si Dongche ng kalokohan sa kanyang pag-amin, walang magawa si Bengan kundi pumunta para makita si Dongche. Si Dongche ay bumibili ng lubid at pala sa tindahan, at pagkatapos ay inilagay ang isang tambak ng mga kasangkapan sa trunk ng kotse upang labanan si Direktor Nam. Inihanda na ni Dongche ang kanyang sarili para sa pinakamasamang sitwasyon na matanggal sa trabaho. Iniisip na magtatayo siya ng sariling law office para kumita ng pera, o mag-live stream ng mga kwento ng paghuli ng mga masasamang tao, noong siya pa ay isang piskal. Naniniwala si Dongche na kahit hindi na siya maging piskal, may kakayahan siyang panatilihing buhay ang kanyang asawa at mga anak. Dumating si Bengan sa kondominium, ngunit nakita niyang nasa likod ng trunk ng kotse si Dongche, na labas sa hula ni Bengan. Sa pagkakataong ito, buong puso siyang humingi ng tawad kay Bengan, at uminit ang ulo ni Bengan at nagsabi ng ilang salita ng pag-alo. Muling kinuha ni Dongche ang palakol at humingi ng tulong kay Bengan na hanapin ang isang tao kasama niya. Lumabas na kahapon, nagdala ang kanyang mga nakababata ng magandang balita kay Dongche. Ayon sa investigasyon ng mga katrabaho, isang construction site ang sangkot sa iligal na pagtatayo. Pagkatapos, isang manggagawa ang nagsumbong sa kumpanya ng konstruksyon ni Direktor Nam na sinasabing ang istruktura ng gusali ay may mga butas. Katulad nito, ang lahat ng mga may-ari ay hindi sumusunod sa mga regulasyon sa kaligtasan. Ito ay ganap na isang bulok na istruktura, ngunit matapos magsumbong ang manggagawa ay nawala siya. Ayon sa investigasyon, ang huling lokasyon kung saan naglabas ng signal ang taong iyon ay ang construction site. Hinihinala ni Dongche na pinatay ni Direktor Nam ang manggagawa at hinihinala na si Hihi ay nasa construction site. Plinano niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang maghiganti kay Direktor Nam, at sa kasalukuyan, umaasa si Dongche sa tulong ni Bengan upang bilhin ang lubid at pala ay para makapunta sa construction site at hukayin si Hihi. Nakumbinsi si Bengan, ngunit matapos makarating ang dalawa sa construction site, nalaman nilang naroon din ang sasakyan ni Dihi. Si Dihi ang mga katrabaho na nagbigay ng impormasyon sa construction site kay Dongche. Nakipag-ugnayan si Bengan kay Dihi, ngunit nakarinig ng sigaw sa kabilang linya. Sinundan nila ang tunog at natuklasan na may ilang thugs na gustong ibaon si Dihi gamit ang excavator. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa oras, at si Dihi, na nasugatan, ay isinakay sa ambulansya. Agad na tumakas ang dalawang thugs. Sa kabutihang palad, nang kausapin niya ang thug, natuklasan ni Dihi na ang thug nga ang gumawa ng masamang bagay sa construction site. Pinagsama ang orihinal, tila hindi walang batayan ang mga hinala ni Dongche. Ngunit ngayon na lumaki na ang usapin, tiyak na mag-aalerto si Direktor Nam kung hayagan nilang hahanapin si Hihi. Pinag-isipan ni na Dongche, Bengan, at Dihi ng paulit-ulit, ngunit hindi pa rin sila makakaisip ng anumang paraan upang matagpuan si Hihi nang hindi nahuli. Sa huli, napagpasyahan ng tatlo na humingi na lang ng tulong sa pinuno ng departamento sa ngayon. Matapos makumpirma ang plano, inanyayahan ni Bengan ang abogado na kasama ni Direktor Nam sa opisina ng piskal. Tinanong niya kung nasaan na ngayon ang nawawalang manggagawa. Tulad ng inaasahan, nagkunwari ang abogado na walang alam. Sa kabilang banda, humingi ng tulong si Dihi sa pinuno ng homicide team upang ipatawag ng pulisya ang mga thugs mula sa construction site kahapon. Ang krimen ay ang pangahas na saktan ang isang taga-usi. Agad na sumang-ayon ang pinuno ng grupo at ipinatawag si Direktor Nam sa istasyon ng pulisya. Inihagis ang maruming record ng mga thugs na nagpapakita na ang isa sa kanila ay bodyguard ni Direktor Nam. Inakusahan niya si Direktor Nam ng paggamit ng kanyang pribadong bodyguard upang bantayan ang construction site. Ngunit, handa na si Direktor Nam at inutusan niya si Chan Hyok mula sa kaso ng pagbibenta ng droga na sumuko. Sa ilalim ng utos ni Direktor Nam, ginawa ni Chan Hyok ang biktima na kasabwat sa pagbibenta ng droga at ganap na nagsinungaling na hindi niya kilala ang anak ni Direktor Nam. Sinubukan ni Bengan na lumaban at dali-daling tinanong si Chan Hyok na sumuko, nais siyang kumbinsihin na ibunyag ang nasa likod ng lahat. Ngunit, mula simula hanggang matapos ay walang sinabi si Chan Hyok. Pagkatapos nito, mabilis na sinimulan ng nampunong ehekutibo ang seremonya ng groundbreaking ng proyekto sa pagtatayo na nagpapabilis sa plano ng pag-unlad. Parehong naharang ang pulisya at ang taga-usi.
Ang Bengan ay lubos na nadismaya kay Dongche na inutusan si Dongche na ipaubaya ang kanyang opisina sa mas batang si Siun. Dahil sa utos ng boss o nakakataas, napilitan si Dongche na ipaubaya ang opisina. Sa kalaunan, ang tagausig na nangasiwa sa kaso ni biktima ay si Siun mismo. Nang gabing iyon, ang abogado ng depensa ni biktima ay nakipagkita sa tagausig. Nagulat si Dongche, ang abogado ay walang iba kundi ang dating punong tagausig na lubos niyang iginagalang. Siya rin ang nakatatandang abogado na nagpahalaga at nagbigay sa kanya ng trabaho noon. Ang nakatatanda na may napakahusay na kakayahan ang namamahala sa pagtatanggol kay biktima. Daan-daang beses na tensyonado si Dongche at di nagtagal sa paglilitis, naglabas ang nakatatanda ng isang serye ng ebidensya. Gusto niyang ibunton ang lahat ng responsibilidad sa pagbebenta ng droga sa babaeng biktima at lubusan ng alisin ang lahat ng responsibilidad kay biktima. Ang junior ni Dongche ang namamahala sa pagtatanggol sa pagkakataong ito. Diretsong hinarap ng junior, nakipagtalo, ngunit nakahanap ng butas ang nakatatanda na may maraming karanasan at pinaigting ang pag-atake. Humiling pa nga ang nakatatanda na humarap sa korte ang isang saksi. Walang iba ang saksi kundi si Chan Hai-ok. Nabatid ni Dongche na si Chan Hai-ok ay tinakot ng nampunong ehekutibo upang iligtas ang sitwasyon. Bago humarap ang saksi sa korte, tumayo si Dongche sa harapan ni Chan Hai-ok. Tahimik na sinabi sa kanya na nahuli na ang alagad ng nampunong ehekutibo. Pinayuhan niya itong huwag matakot, kundi sabihin ang totoo tungkol sa pagkidnap at pananakot ng nampunong ehekutibo. Tanging sa pagpapabagsak sa punong ehekutibo, makakabalik si Chan Hai-ok sa kanyang dating posisyon. Matapos payuhan si Chan Hai-ok, lubos na naghanda si Dongche, pumunta sa construction site ng nampunong ehekutibo at humingi sa manager na magtrabaho doon. Nang makita ang payat na pangangatawan ni Dongche na hindi pa nakakagawa ng mabibigat na trabaho, sa simula ay hindi pumayag ang manager. Ngunit nakiusap si Dongche at nagsinungaling na mayroon siyang matandang ina at maliliit na anak, kaya lumambot ang puso ng manager at pinayagan siya. Siyempre, ang layunin ni Dongche sa pagpunta sa construction site ay hindi para magtrabaho, kundi para planuhin na samantalahin ang pagkakataon habang nagtatrabaho, upang mahanap ang mga ebidensya na itinago ng nampunong ehekutibo sa site. Sa unang araw ng pagtatrabaho sa site, halos himatain si Dongche sa pagod, hindi niya mabuhat ang semento, at halos ma-strain ang kanyang baywang sa paghahalo ng semento. Ngunit dahil dito, abala si Dongche sa pagiging pamilyar sa trabaho at hindi rin niya nakalimutan na makinig sa mga pag-uusap ng mga manggagawa tungkol sa sitwasyon sa lupa at sa dingding. Pagkatapos ng buong araw na pagod, tumakbo si Dongche sa restaurant at umorder ng 5 porsyon ng baboy. Dinala ng kanyang junior na si Jae-hee ang mga kinakailangang kagamitan para sa paghahanap ng ebidensya kay Dongche, mula sa Bluetooth camera hanggang sa metal detector at ikinuwento rin ni Dongche kay Jae-hee ang kanyang mga obserbasyon ng araw na iyon. Naghinala siya na ang ebidensya ay nakabaon sa ilalim ng lupa o nakatago sa dingding. Ang problema ay mayroong higit sa 100 gusali sa buong construction site at hindi nila ito mahahanap kaagad, kundi kailangan nilang makakuha ng search warrant para buwagin ang buong site. Kinagabihan, bumili si Dongche ng pain reliever, idinikit sa kanyang tuhod at natulog. Kinabukasan ay kailangan niyang bumalik sa construction site para sa mabigat na trabaho. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Dongche ang kagamitan para direktang makipag-usap sa kanyang junior at lihim na kinuhanan ng video ang sitwasyon ng bakuran, dingding, lupa at Sa huli ay nahuli siya ng manager na gumagamit ng telepono, kaya pinagalitan siya na nagresulta sa wala siyang nakuhang anuman sa pagkakataong ito. Sa ikatlong araw, habang nabubuhat si Dongche ng buhangin sa hagdanan, hindi niya inaasahang napansin na may bahagi ng lupa sa ilalim ng hagdanan ang tila na baliktad. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng radyo ng construction site na magkakaroon ng safety inspection at ang buong site ay isasara ng isang araw. Nagtaka ang ibang mga katrabaho dahil dati-rati, kahit may inspection, hindi naman umaabot ng isang araw ang pagsasara. Sa pag-iisip sa sinabi ng mga katrabaho at sa pagtingin sa lupa sa ilalim ng hagdanan, nagkaroon ng hinala si Dongche na plano ni nampunong ehekutibo na ilipat ang ebidensya ngayong gabi. Kaya, agad na kumilos si Dongche, inutusan ang kanyang junior na bantayan ang bahay ng nampunong ehekutibo buong gabi, at kapag natagpuan ang ebidensya, ay agad na arestuhin ang tao. Samantala, pumunta naman siya kasama si Bengan sa construction site para kumpirmahin. Sa isang sulok ng construction site, kung saan makikita ang hagdanan, totoo nga, dumating ang isang grupo ng mga thugs sa site, at nagsimulang maghukay malapit sa hagdanan. Kinuna ni Bengan ng video ang eksenang ito gamit ang kanyang telepono, at natuklasan na may dala ring grinder ang mga thugs. Malinaw na gusto nilang hukayin ang ebidensya at pagkatapos ay sirain ang lahat ng patunay. Nang makita na ang ebidensya ay nahukay at malapit ng itapon sa grinder, sumigaw si Dongche kay Bengan na patuloy na magbantay, habang siya naman ay mabilis na tumakbo para patayin ang power supply. Nang mawalan ng kuryente, agad na huminto ang grinder. Sa kasamaang palad, mabilis na naibalik ng mga thugs ang power supply at natuklasan at nahuli si Bengan. Inihagis ng mga thugs si Bengan sa grinder upang takutin si Dongche na lumabas. Sa kritikal na sandali, pinutol muli ni Dongche ang kuryente, nailigtas si Bengan at nakipag-away sa mga thugs doon. Humawak din si Dongche ng patpat at sumali sa kaguluhan. Sa mapanganib na sandali, pumasok ang pangkat ng mga investigador ng pulisya na inayos ni Dongche doon mula sa kabilang pampang sa pinangyarihan.
Nang makita ito, tumakas ang mga thugs at natanggap ang balita na natuklasan ang ebidensya. Mabilis na kumilos ang junior na si Jae-hae at inilabas ang warrant of arrest upang arestuhin si nampunong ehekutibo. Ang ebidensya na ito ay pag-aari ng isang manggagawa na nagsumbong tungkol sa bulok na konstruksyon dati. Tiningnan ang hindi kumpletong labi ng manggagawa, naaalala ang kanyang simple at matatag na tingin noong siya ay buhay pa. Lihim na isinumpa ni Jae-hee na dadalhin si nampunong ehekutibo sa hustisya, ngunit si nampunong ehekutibo ay tuso at ipinahayag na ang ebidensya ay natuklasan sa kanyang construction site. Hindi ito nangangahulugan na siya ang nag-utos ng pagpatay at pagtatago ng ebidensya. Sa ilang pangungusap lamang, ibinunto ng punong ehekutibo ang lahat ng kasalanan sa mga thugs. Hindi sumuko si Jae-hae at patuloy na inilipat si nampunong ehekutibo sa detention room ng istasyon ng pulisya. Sa istasyon ng pulisya, nakipag-usap si Dong-che sa punong ehekutibo. Ang pinakamahabang panahon ng pagkakakulong sa detention room ay 0 araw, ngunit nanumpa si Dong-che na tiyak na ipapakulong niya si nampunong ehekutibo. Di nagtagal, dumating na ang paglilitis ni nampunong ehekutibo. Bago ang paglilitis, inaresto ng pulisya ang mga thugs na naghukay at sumira sa ebidensya. Sa paglilitis, isa sa mga thugs ang nagpatotoo na inutusan sila ni nampunong ehekutibo na gawin ang krimen at itago ang ebidensya. Ngunit kasabay nito, handa na si nampunong ehekutibo, ibinunton ang lahat ng kasalanan sa kalihim na gumawa ng masasamang bagay para sa kanya dati, at hiniling si Chan Hae-oke na magpatotoo. Ngunit, sinunod ni Chan Hae-oke ang sinabi ni Dong-che, binago ang kanyang testimonya sa kaso ni biktima, at itinuro ang daliri kay nampunong ehekutibo. Ang abogado ng punong ehekutibo ay napakatalino, at itinuro na si Chan Hae-ok ay pinaghihinala ang nagbebenta ng droga, ngunit pinalaya ng taga-usig. Malinaw na nakipag-ugnayan ito sa taga-usig upang magbigay ng testimonya laban kay nampunong ehekutibo. Pagkatapos, humiling pa ang abogado na si Dong-che ay humarap sa korte upang magpatotoo. Sa paglilitis, ibinunyag ng abogado ang tungkol sa pagpapanggap ni Dong-che bilang isang manggagawa upang magtrabaho sa construction site. Ipinahayag niya na ang kilos na ito ni Dong-che ay paggamit ng kanyang posisyon sa publiko para sa personal na paghihiganti laban sa nampunong ehekutibo na may dating alitan sa kanya, at sinadya niyang lumikha ng buwad na ebidensya upang ipahamak ang nampunong ehekutibo. Ang sitwasyon ay kumikiling na pabor kay nampunong ehekutibo. Ngunit sa sandaling ito, nagdala si Dong-che ng isang audio recording na sapat upang baliktarin ang sitwasyon. Ito ay isang audio recording noong nakakulong si nampunong ehekutibo, nakikipag-usap sa telepono sa anak ni biktima. Ipinapakita ng tawag na inutusan ng punong ehekutibo ang kanyang anak na suriin ang dashcam ng kanyang sasakyan at burahin ang lahat ng nilalaman ng biyahe noong Mayo. Nalaman ni Dong-che sa kanyang investigasyon na ang manggagawang biktima ay namatay noong Mayo at pinaghihinalaan niyang naroroon si nampunong ehekutibo sa pinangyarihan noong panahong iyon. Nagpatotoo si Dong-che na ang tawag sa telepono ni nampunong ehekutibo at ng kanyang anak ay isang kusang pagtatapat at ito ang pinakamalakas na ebidensya na nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Nang makita ni nampunong ehekutibo na nabaliktad ni Dong-che ang sitwasyon, nawalan siya ng kontrol, at ang kilos na ito ay lalong nagpatunay sa kanyang mga krimen. Natapos ang paglilitis, at nagtipon-tipon sina Ben-gan at ang dalawang junior para kumain, ngunit wala si Dong-che. Bagamat nilipon niya ang organisasyon ng droga at nilutas ang kaso ng mag-amang nampunong ehekutibo, hindi nabura ang mansa ng pagbili ng lupa at pagtanggap ng suhol. Pagkatapos nito, haharapin ni Dong-che ang kaparusahan sa kagawaran ng hustisya. Inilahad ng tagapamahala ang mga karangalan na nakamit ni Dong-che, pati na rin ang kanyang mga pagkakamali. Dahil sa pagbabalanse ng dalawa, nagpa siya ang komite ng parusa na tanggalin si Dong-che sa kanyang posisyon. Mula ngayon, hindi na si Dong-che isang taga-usig. Sa pagkarinig ng resulta ng parusa, nanlumo si Dong-che. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng kanyang buong pusong pakikipaglaban, dahil lamang sa kaunting pagiging makasarili at bahid ng kahihiyan ay tuluyan siyang babagsak. Habang si Dong-che ay suspendido, ang konsehal na kakampi ni nampunong ehekutibo ay nakipag-ugnayan kay Ben-gan, nagpaplano na bago ibunyag ang benepisyaryo, kay nampunong ehekutibo ay akusahan muna ito ng pagtanggap ng suhol. Upang maprotektahan ang sarili sa ilalim ng kaayusan ng grupo ng mga konsehal, ipinadala ni Ben-gan ang ebidensya ng pagtanggap ng suhol ni nampunong ehekutibo kay Jae-hee. Base sa ebidensya na ito, nakakuha si Jae-hee ng search warrant, at natuklasan na may 20 bilyong won na cash na nakatago sa villa ni nampunong ehekutibo. Dahil dito, halos wala ng pag-asa si nampunong ehekutibo na makabangon. Kasabay nito, nakatanggap si Ben-gan ng magandang balita, malapit na siyang mapromote sa isang malaking tanggapan ng taga-usig sa Seoul. Labis na ipinagmamalaki ni Ben-gan ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na sa araw ng kanyang pag-alis, bumalik si Dong-che na natanggal sa kanyang posisyon. Maayos ang pananamit ni Dong-che, matalas ang kanyang tingin, at lumapit siya kay Ben-gan. Itinuro niya na ginamit ni Ben-gan ang kanyang kapangyarihan upang itago ang insidente ng pambubuli ng kanyang anak sa paaralan. Kaya pala, si Dong-che ay nakaligtas sa isang malaking kalamidad at pinagpala pagkatapos. Noong nakaraang araw, ayon sa kahilingan ng kagawaran ng hustisya, si Dong-che ay nagpunta sa Education Headquarters ng Prosecutor's Office. Pagdating niya, balisa siya at hindi maintindihan ang layunin ng Ministry of Justice. Naroon din ang iba pang mga taga-usig na may mansa na natanggal sa kanilang posisyon.
Ang mas ikinagulat ni Dong Che ay ang taga-usig na namamahala sa education headquarters ay walang iba kundi ang nakatatandang abogado na nagtanggol kay biktima noon. Dahil sa tawag ng katarungan, bumalik ang nakatatanda sa prosecutor's office at binalak na buuin ang grupo ni Dong Che bilang isang espesyal na unit ng pagmamanman. Ang layunin ay hulihin ang mga tiwaling elemento sa loob ng prosecutor's office. Ang grupo ni Dong Che, na may karanasan sa mga tiwaling pangyayari na ito, at may natatanging kakayahan, ay ang pinakaangkop para sa ganitong uri ng trabaho. Siyempre, ang grupo ni Dong Che ay hindi mga opisyal na empleyado ng gobyerno, ngunit kung magkakaroon sila ng mga tagumpay, maaari silang pumili ng anumang malaking law office sa hinaharap. Kaya, sa kasalukuyan, ang ginagawa ni Dong Che ay ang pagsubaybay kay Ben Gunn. Para kay Dong Che na may malawak na karanasan, ito ay perpektong bagay. Dahil sa pagsubaybay ni Dong Che, tinanggal si Ben Gunn sa kanyang posisyon, at ang kanyang junior na si Jay Hai, na sumusunod sa mga prinsipyo at katarungan, ang pumalit kay Ben Gunn. Tila lumalaganap ang katarungan sa dilim. Sa kabaligtaran, si nampunong ehekutibo naman ay nagdurusa, siya ay nakakulong sa selda. Kasamang selda niya noon si boss dahil sa pananakit at pagtangging ibenta ang kanyang kainan, kaya nagkaroon siya ng alitan kay Direktor Nam. Sa mga sumunod na araw, si Dong Che ay seryosong gumawa ng kanyang trabaho bilang supervisor. At sa bawat pagkakataon, kumilos siya ng mabilis at epektibo. Isang araw, itinalaga ng nakakataas si Dong Che sa pangkat ng covert operations. Umaasa na babangon si Dong Che mula sa kanyang kabiguan. Sa pagkakataong ito, hindi na mayabang si Dong Che kundi nagniningning ang kanyang mga mata na naniniwala pa rin. Pagkatapos nito, ang lahat ng tiwali at masasamang tao na nakilala niya ay tuluyang nawasak.